Meron kayong panawagan din dito, no? Itong inyong statement, Andy, binasa namin to ng buo. May panawagan kayo dito, panagutin ang mga ahensyang may pagkukulang sa insidenteng ito. Pwede bang klaruhin nyo lang dito? Sino ba ang dapat managot dito kaninyo? Unang-una po, kasi nasa local government po ang issue niyan, tapos sila po dapat magpakitang tulong po sila sa mga nasawi, yung nasawi ho na yan. Tapos pangalawa po sa DSWD, tapos sumunod po sana yung isa, yung platform po na kasi bubuwis po kami ng oras po dyan, napakalaki po ng kinukomisyon nila. Hanggang ngayon ilan lang ang porsyento kung binaba nila, kaya nananawagan kami hanggat may krisis sana sa gobyerno sa Middle East, babaan po na muna nila yung komisyon nila, wag muna silang maging ganit po na ganun kataas sa 20%. Gawin muna sana nilang 10% para yun na lang man lang itulong nila sa mga rider. Oo. Sige, doon sa mga kaninyo, mga aspetong yon. O sige, merong sinasabi na naman ng DSWD na may continuation pa ito. Ulit daw. Ang sabi nga, well, sa TNVS, ang sabi sa amin itong si Binibining Dumlao, today, Monday, sa aming interview, diyan sa inyong hanay, ano ang report na binigay sa inyo? Wala po kaming feedback na malinaw Ang sana kung gagawin po nila yan, linisin na po nila ng maayos, ipasok na lang, hihingin nila sa mga platform namin yung mga details po ng yung mga e-payment na lang. Doon na lang ipasok para hindi sila makaabala. Kasi at the same time naman po talagang nandoon naman po yung mga detalye namin, mga regular na rider po Doon na lang nila ipasok yung pera para hindi na po naaabala ng ganung kalaki. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.